Mami na mahal, tayo po ay nasa Lord's Day 46 ng Heidelberg Catechism. Ang scripture reading natin ay nasa Matthew chapter 6, verse 9, na ganito ang siyang isinasaad. Matthew chapter 6, verse 9, "Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo." At ang ating pong Heidelberg Catechism Lord's Day 46 ay nagtataglay po ng dalawang katanungan na ganito po ang siyang sinasaad sa tanong bilang 120. Bakit iniutos sa atin ni Kristo na tumawag sa Diyos na ating Ama? Ang sagot po dito ay sa pasimula pa ng ating panalangin, nais ni Kristo na pukawin ang ating paggalang at pagtitiwala sa Diyos tulad ng isang bata na saligan ng panalangin sa pamagitan ni Kristo na ating Diyos at ating Ama. At hindi ipagkakait na ipagkaloob sa atin ng Ama ang mga bagay na hinihingi sa pamagitan ng pananampalataya. Sa tanong bilang 121, bakit binanggit ang salitang langit? Ang sagot, ang mga salitang itinuro sa atin ay huwag maging kaisipan hinggil sa makalangit na kamahalan ng Diyos at umasa sa lahat ng pangangailangan para sa katawan at kaluluwa ayon sa kanyang kapangyarihan. So ito po ang nilalaman ng Lord's Day 46 at ang magiging paksa po natin ngayong umaga, our God is our Father. Ang Diyos ang ating Ama at ang ating Ama ay nasa langit. Noong nakaraan linggo sa Lord's Day 45 ay napag-aralan natin ang tungkol sa panalangin. Ano ang panalangin? Sapagkat ito ang siyang hinihingi ng ating Diyos at ating Ama. At gayon din ito ang siyang ninais na mga alagad noong ang Panginoon ay nasa ibabaw pa ng lupa. At lumapit ang mga alagad at sabi, turuan mo kaming manalangin, at ibinigay ang panalangin na ito ay dito sa Mateo Kapitulo 6, talatang 9, na sinabi, mananalangin nga kayo ng ganito. At ang panalangin ay pagsamba sa ating Diyos at Amang nasa langit. Kasi tayo ay dadako sa ating Diyos at Ama na nasa langit. Ang dahilan ay sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Binago ang ating puso, binago ang ating buhay, meron tayong bagong buhay. At yun ay dahilan sa tayo ay mga anak. At kung tayo ay mga anak, nararapat na tayo ay tumawag sa ating Diyos at ating Ama. At ito ay panalangin sapagkat ninanais ng Panginoon ang pakikipag-niid niya sa atin. Sapagkat siya ang melalang sa atin at makapangyarihan na tayo ay binago, at habang tayo ay narito sa lupa, ay kinakailangan iisa lamang ang ating inaasahan. Iisa lamang ang ating tinatawagan. Yan ang mga maling katuruan na tinuturo ng iba na marami silang Diyos at bawat bagay ay may nauukol na Diyos. Yan po ay mali sapagkat sabi sa banal na kasulatan, in the beginning, God. Sabihin, sa simula't simula, ang Diyos ang siyang lumikha ng langit at ng lupa, at tayo nagpapasalamat sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan at meron siyang sagana at ganap na kaalaman
sapagkat pag tayo ay tumawag sa Kanya, nababatid niya ang ating mga pangangailangan. Nalalaman niya. At tunay na pag tayo tumawag sa Kanya, ay ating Diyos at ating Ama na nasa langit. Sa panalangin, ay dalawang bagay yung ating natutunan nung nakaraan. Una ay yung tinatawag na public prayer. Ano ang ibig sabihin ng public prayer? Sabihin, kung may mga grupo, halimbawa katulad sa church, at ikaw ay nahilingan na manalangin, ang tawag doon ay public prayer. So, ang mga bagay na naroroon ng kailangan, ang dapat idalangin. Kung mayroong mga programa at pagtitipon na mahalaga, ay kinakailangan yun ang idadalangin. At mayroong tinatawag na private prayer. Ito yung tinutukoy ng ating Panginoon na kung sakaling tayo'y mananalangin, ay pumasok tayo sa ating silid. Ito yung nasa talatang 6 na binabanggit dito eh. Sabi ng Panginoon, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama ang nakakakita ng mga lihim, at gagantimpalaan ka. So ito ang tinutukoy na private, ang sariling panalangin sa ating Ama na nasa langit. Mahalaga ito, mga minamahal, sapagkat nalalaman ng Diyos yung lahat ng ating mga pangailangan. Sapagkat siya ang dinadaluyan ng lahat ng mga bagay para sa ating pangailangan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. At napag-aralan din natin na tayo ay magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ating buhay. Yung pinapatnubayan niya tayo, simula nang tayo'y panganak, pasalamat natin. At tayo dumating doon sa panahon na tayo'y kanyang tinawag upang tayo'y lalong lumago sa biyaya. Ibig sabihin, tinawag tayo ng Panginoon sa biyaya. At ang Panginoon sa Kristo, ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan, at kinakailangan din ay tayo lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. At kinakailangan pasalamatan natin sapagkat tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, na binago niya ang ating buhay na mula sa kamatayan ay pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan, na wala ng kamatayan. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ang nag-ahari sa ating buhay, at ang Banal na Espiritu ay pinagkaloob niya sa atin upang manahan at upang turuan tayo at gabayan tayo at ihanda tayo sa pagdating ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ito ang mga relasyon natin sa Panginoon ng ating Ama, na tayo ay malayang nakakalapit sa Kanya sapagkat tayo ay mga anak. Binanal tayo, nilinis ang ating puso, wala ng kasalanan, at tunay na makakamit natin ang mga hinihiling natin ayon sa Kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. At yung sinasabi sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 13, na dito ay ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Tatlong bagay ang ating pag-aaralan ngayon. Una ay ating Diyos. Ikalawa, ang Diyos ay ating Ama. At ang pangatlo ay ang kapanatagan. Unang-una ay ating Diyos. Ito ang isang bagay na sinabi ng ating Panginoon.
Ang Diyos ang siyang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang langit at ang lupa, at lahat ng mga bagay na nasa langit at gayon din lahat ng mga bagay na nasa lupa. Pag binasa natin yung Genesis chapter 1 verse 1, sa pasimula ang Diyos ay lumikha ng langit at ng lupa. Nang ibig sabihin sa Hebrew word na kasi ang lumang tipan ay nasusulat sa Hebrew. At ang Diyos ay sa Hebrew word ay Elohim. Elohim, created. Ibig sabihin, ang Diyos na triune God ay ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. At pinaliwanag ito ni Juan sa Kapitulo 1, talatang 1, nang sinabi dito, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. At sabi sa talatang 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 1, ay sinasabi dito hanggang talatang 3, yung buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatututuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Sa talatang 3 ay sinasaad na ipinapahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. So dito ay pinapahayag sa atin na meron tayong Diyos at meron tayong Ama. Ang Diyos ang siyang ating Ama at ito ang ating titingnan sa mga uring bagay. Sa Westminster Confession of Faith ay binabanggit dito ang tungkol sa Diyos at babasahin ko ito sa wikang Ingles at siguro loobin ng Panginoon ay maisali natin ito sa Tagalog para lalong maunawaan ang bawat isa. Sabi dito, there is but one only living and true God who is infinite in being and perfection, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions, immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, most wise, most holy, most free, most absolute, working all things according to the counsel of his own immutable and most righteous will, for his own glory, most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgressions, and sin, the rewarder of them that diligently seek him, and withal most judge, and terrible in his judgments, hating all sin, and who will by no means clear the guilty. At sinasabi pa rin, God had all life, glory, goodness, blessedness in and of himself.
and is alone in and unto himself all sufficient, not standing in need of any creatures which he had made, nor deriving any glory from them, but only manifesting his own glory in, by, unto, and upon them. He is the alone, the foundation of all being, of whom, through whom, and to whom are all things, and had most sovereign dominion over them, to do by them, or upon them, whatsoever himself pleased. In his sight all things are open and manifest. His knowledge is infinite, infallible, and independent upon the creature, so as nothing is to himself, to him, contingent or uncertain. He is most holy in all his counsels, in all his works, and in all his commands. To him is due from angels and men, and every other creature, whatsoever worship, service, or obedience he is pleased to require of them. So ito po ang napakagandang pagka-describe ng Westminster Confession of Faith sa ating Diyos na makapangyarihan at ating Ama. At tunay na nagagalak tayo sapagkat binanggit dito ang lahat ng mga katangian ng ating Diyos. O kaya nga tayo ay nakakatiyak na dahilan sa kanyang mga katangian, tayo ay kanyang inilig at pinagpala at inampon at inako tayo bilang mga anak at tayo lubos na nagpapasalamat. Ang ikalawa na kinakailangan matutunan natin ay ang Diyos ang ating Ama. Sabi sa tanong bilang 120, bakit iniutos sa atin ni Kristo na tumawag sa Diyos na ating Ama? Ang sagot dito, sa pasimula pa ng ating panalangin, nais ni Kristo na pukawin ang ating paggalang at pagtitiwala sa Diyos tulad ng isang bata. Sa saligan ng panalangin, sa pamagitan ni Kristo na ating Diyos at ating Ama, at hindi pagkakait na ipagkaloob sa ating ng Ama ang mga bagay na hinihingi sa pamagitan ng pananampalataya. So mismo ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagturo sa atin na ang Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos na namamahala ng himpapawid ng kalawakan at maging sa langit, ay siya ang ating Ama. Katunayan ay dito'y isinaad ng Panginoon ang tungkol sa ating relasyon sa ating Ama at sa ating Diyos. Ito ang sinabi niya kay Mary Magdalene. Sabi sa John chapter 20 verse 17. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." So, nililiwanag dito sa atin ng banal na kasulatan na noong pa man ay itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos na siyang lumalang ng langit at ng lupa at nagbigay ng kanyang buktong na anak para sa atin ay siya ang ating Ama.
Kailangan malinaw ito sapagkat napakahalaga ito sa ating panalangin. Na pag tayo mananalangin, ang iniutos ng Panginoon, ganito ang inyong magiging panalangin, Ama naming nasa langit. Ito ang isinasad sa banal na kasulatan, Ama naming nasa langit. So ang Diyos ay Trinity. Ibig sabihin, triune God na ang Diyos ang ating Ama, and then sa Trinity ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu, ito ang siyang bumubuo na Diyos. At ang sabi ng Panginoon, pag tayo lumapit sa ating Diyos, tawagin natin siyang Ama. Kaya sabi dito, Ama naming nasa langit. Kaya bago umakyat ang Panginoong Jesucristo, ay sinabi niya ang tipan, yung relationship ng Diyos at ng mga mananampalataya. Na ang Diyos ang ating Ama at siya ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo at siya rin ang Diyos ng Panginoong Jesucristo at ating Diyos. Kaya sabi niya, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama. So nililiwanag dito na meron tayong Ama. Ang relasyon natin ay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo sapagkat tayo ay kinupko, tayo ay inampon sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at ating Diyos. So yung Diyos ng Panginoong Jesucristo ay ating Diyos. Tuwing mananalangin ang Panginoong Jesucristo, nananalangin siya sa kanyang Ama, nananalangin din siya sa kanyang Diyos. At ito ang siyang sinasabi, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ating Ama. Ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay ating Ama. At ang ating Ama ay nasa langit. Kaya ito ang siyang pinaliwanag sa atin. Ama naming nasa langit. So ito muna ang ating pag-aaralan sapagkat pinag-aaralan natin dito yung ibig sabihin ng Ama namin. Kasi ang sabi dito sa Ama namin ay Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo o ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung papaano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw. So ito tinuturo ng Panginoon. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin na namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So ito ang siyang itinuturo ng Panginoon. Kaya unang-una ay yung bahagi ng paggalang at pagtawag sa ating Ama na nasa langit. Ama naming nasa langit. Ito ay utos ng Panginoon. At sa Juan, Kapitulo 16, talatang 23, sinabi ito ng Panginoon, sabi niya, sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay ihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya ito sa inyo. Napakaliwanag. Ito ay sinasabi niya sa mga mananampalataya, ang lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala na pag kayo'y mananalangin ay hingin nyo ang anuman sa Ama. So ang mga mananampalataya ay mayroong Ama. Hindi tayo nag-iisa.
Mayroong pumapatnubay sa atin, may gumagabay sa atin ang ating Ama, na siya ang ating nagdudulugan. Siya ang ating nalalapitan sapagkat nababatid ng Panginoon kung anong ang ating kailangan. Bukas ang ating puso sa paningin ng Panginoon at nadadaman niya kung ano ang ating mga pangailangan. Katulad ng ating Ama, sa lupa. Maliliit pa tayo, nakasandig na tayo, nakasandal na tayo sa ating Ama. Pag meron tayong kailangan, sa Kanya tayo lumalapit. Kasi siya ang naghahanap buhay, siya ang gumagawa. At ang maibibigay lamang niya sa atin ay ayon sa Kanyang kakayahan. Kasi depende yan sa katayuan ng tao. Binigay. Pero ang ating Ama ay napakayaman. Hindi imposible. Pero pag tayo mananalangin, kinakailangan ay yung naayon sa ating kahilingan. Yung hindi natin pagmamalaki. Kasi kuminsan, mali yung ating mga panalangin. Nananalangin tayo na magkaroon tayo ng bagay na yun, pero gusto natin ipagmalaki. At sinasabi natin, bakit? Kailangan meron? Hindi ganun ang panalangin. Ang panalangin at pag-agat sa Panginoon ay kung ano yung nararapat para sa atin. O kaya nakita natin at binasa natin yung mga pamamaraan ng panalangin at ang kalooban ng Panginoon. Kaya nasabi sa Panginoon sa talatang 24 dito rin sa Kapitulo 16 ng Juan, sabi niya, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y hiningi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalaan. So, mananalangin tayo sa ating Ama na nasa langit. Maaari nating ilista ang ating mga kahilingan. Una ay yung pagbibigay galang sa Panginoon at pagsamba sa Kanya. Pagkatapos, sabihin natin ang mga bagay na kailangan natin at pagkatapos, pasalamatan natin siya. Ibig sabihin ng pagpapasalamat, naniniwala tayo, nananalig tayo, nananampalataya tayo na ipagkakaloob ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Kaya nga napakaliwanag, sabi dito, hanggang ngayon, wala kayong hinihingi. Ibig sabihin, hindi pa tayo nananalangin. Ang problema, mga minamahal, ay umaasa tayo sa ating kakayahan. Kuminsan, pag marami yung pera natin, hindi natin nakukuha ang panalangin. Hindi natin nasasabi, Ama, sa papaano ko paraan gagawin at gagamitin ang perang ito? Sapagkat, kaya ibinigay ng Panginoon yun, meron tayo mga pangailangan sa hinaharap. Kaya kinakailangan tingnan natin ano yung mga bagay na kailangan natin sa hinaharap. Pagkain, damit, tubig, pagbayad sa kuryente, pagbayad sa mga loan ng cellphone, mga pamasahe, baon ng mga anak. Maraming mga bagay na siyang mapaglalaanan natin ng ating mga kinikita. Kuminsan doon tayo nakahimpil, nakatayo, o hindi natin niisip na manalangin. Pag meron tayong tinanggap, mga minamahal, pagpasalamat natin. Sabihin natin, Panginoon, maraming salamat. Halimbawa, Disyembre na. Meron tayong 13 month. Kayo lang, ako wala eh. Meron kayong 13 month. Yung iba walang 13 month. Pero kung meron tayong 13 month, pagpasalamat natin sa Panginoon
At sabihin natin, Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom para malaman ko kung sa papaano ko gagamitin ang perang ito. Iyon ang kailangan natin. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagkakaloob. At ang problema nga, kuminsan, ay nakasalalay lamang tayo doon sa ating kalakasan, sa tinatanggap natin, hindi tayo natututong magpasalamat sa Panginoon. Kuminsan nga sa pagkain, nalilimutan natin. Sabi nga ng iba, pag nandiyan ang pagkain, sasagpang na lang. Wala nang panalangin. Ayun, gawain na masasama yun. Pero tayo, kinikilala natin ng Ama ang nagkaloob ng pagkain sa atin. At siya ang nagbibigay. Kaya nga, bakit niya binibigay ang mga bagay nito? Sapagkat tayo'y mga anak. Sabi sa Efeso Kapitulo 1, talata 5, lagi natin binabasa ito, tayo'y itinalaga sa pagkupkup upang maging mga anak sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Mismo ang Diyos ang siyang nagtalaga sa atin na tayo'y kinupkup. Pero nyo, ang kumupkup sa atin ay hindi pangkaraniwang tao. Ang kumupkup sa atin ay makapangyarihan na siyang lumikha ng langit at ng lupa at nagbigay sa atin ng kanyang buktong anak at ng kanyang banal na Espiritu. Siya ang kumukop sa atin. O kaya nga tayo ay kinakailangan magpasalamat dahil sa ipinagkakalob sa atin ang ating mga pangailangan. Pangatlo ay yung katiyakan. Sa tanong bilang 121, bakit binanggit ang salitang langit? Ang sagot dito, ang mga salitang ito tinuturo sa atin ay huwag maging kaisipan hinggil sa makalangit na kamahalan ng Diyos at umasa sa lahat ng pangailangan para sa katawan at kaluluwa ayon sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng pangailangan ayon sa kinakailangan ng ating pangatawan at ayon sa buhay na walang hanggan. Ang tawag natin dito ay the providence of God. Sabi sa wikang Ingles ng Westminster Confession of Faith, sabi dito, the great creator of all things that uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things from the greatest even to the least, by his most wise and holy providence, according to his infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of his own will, to the praise of the glory of his wisdom, knowledge, justice, goodness, and mercy. Although in relation to the foreknowledge and decree of God, the first cause all things come to pass, immutably and infallibly, yet by the same providence, he ordered them to fall out according to the nature of second causes, either necessarily or freely or contingently. God, in his ordinary providence, make it sure use of means, yet is free to work without, above, and against them at his pleasure. So dito tinutukoy na dahil sa kagandahan ng kalooban at kabutihan ng Diyos, ay siya ang nagtutustos, nagkakaloob, nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Higit sa lahat, mas maganda, although tayo kumakain, nagdadamit, umiinom, pero in relationship
sa atin ng Panginoon na kailangan tayo magpasalamat din. At kilalanin natin na kahit na hindi natin idinalangin, ay ibinibigay din sa atin ng Panginoon. Di ba, kung minsan pag birthday niyo, may nagbigay ng cake. Hindi naman ninyo siguro sinasabi sa lahat ng tao, "Oy, pag kayo nag-birthday, ibigyan niyo ako ng cake." Hindi naman ganun eh. Kundi merong nagbigay. Bakit sila nagbigay? Kinusa ng Ama na nasa langit, ating Ama, na gamitin siya para bigyan tayo ng cake. Kasi yun ang minimiti natin eh. Kung ano yung nasa ating kalooban. Pero pag nangyari yun, pagpasalamat natin sa Panginoon. Hindi, kung minsan ang nangyayari sa mga tao, lalo-lalo natutok sa mga mananampalataya, pagka binigyan, ang sasabihin, bakit ang liit naman ang bigay sa akin? O bakit ito ang binigay sa akin? Ay, pa nagreklamo. Kaya sa lahat ng mga bagay, pasalamat tayo. Kay kurimpot yun, kay maliit yun, kay patak yun, kay malaki-laki yun, o kung kahit na malaki-malaki, isang bagay ang kinakailangan natin, anuman ang dumating sa atin, kikilalanin natin na ito ay mula sa Panginoon, sapagkat siya ang nagbibigay. Minsan naalala ko ang nangyari kay Elijah nung magkaroon ng tagutom. Pero ilang taon yun na dumanas siya ng tagutom. Ano ginamit ng Panginoon? Uwak. Yung uwak, mula sa umaga, dadala ng karne. Luto na yun. Kakainin na lang. Tapos, pagdating ng takip silid, dadating ulit. Bibigyan siya ng pagkain. At ang sabi ng Panginoon, pag ikay nauhaw, tumulong ka sa bukal ng cherry. Nandun siya sa bukal ng cherry. So, kakain siya, iinom. Kakain siya, iinom. Kaloob ng Panginoon. Hindi galing sa tao. Ang ginamit ng Panginoon ay uwak. Bakit uwak? Kasi ang uwak, hindi kumakain ng masarap na pagkain. Ang kinakain niyan ay bulok. Kaya malakas ang loob ng Panginoon na gamitin ng uwak. Hindi kakainin yun. Pero kung ibang hayop na halimbawa ay agila, ay wala, hindi makakarating yun kay Elijah. Kakainin yun. Pero uwak, ginamit ng Panginoon para ipakita na ang Diyos ay makapangyarihan at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Kasi tayo ay mga anak. Hindi niya tayo pababayaan bilang mga anak. Kaya nga sa Hebreyo, ito ang mga bagay na dapat nating natutunan. Sa Hebreyo, Kapitulo 1, talatang 3. Na sabi dito, siya ang kaningningan ng kalwalatian ng Diyos. Sino yung tinutukoy na siya? Ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang kaningningan ng kalwalatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. So ang Panginoon Jesucristo, kung sakaling mayroong mangyayari, sabihin, sinasabi lang niya, hihinto o anumang bagay. Kaya ito ang sinasabi na inaalalayan. Kung kinakailangan mabuti, ang salita lamang niya ang siyang madidinig at lahat ng mga bagay ay ayon sa kanyang pamamahala. Kaya sabi dito, at kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay.
So kahit ang ating mga pangailangan ay inaalalayan ng Panginoon, basta tayo'y tumawag sa ating Diyos at Ama na nasa langit. At sabi dito ay ang Diyos ang siyang magkakaloob ng lahat ng ating mga pangailangan. Merong itinuro ang Panginoon tungkol sa mga mananampalataya at ito ay nasa Mateo Kapitulo 17, talatang 20, na sabi dito, sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, alam natin yung mustasa, napakaliit. Sabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at mula rito, at ito'y lilipat, at sa inyo ay walang hindi maaring mangyari. So ang mga mananampalataya ay mayroong pananampalataya. Maging ito man ay kasing liit ng butil ng mustasa o buto ng mustasa. Kasi ang pananampalataya ng mga mananampalataya ay hindi pare-pareho. May kanya-kanyang level. Kaya yun ang binanggit ni Pablo sa taga-Rome. Sabi niya, sa mga malalakas ang pananampalataya, inyong alagaan ang mga maliliit ang pananampalataya. Gayon sinasabi ang tungkol sa pananampalataya. Hindi pare-pareho ang sukat. May kanya-kanyang laki o sukat ng mga bagay. At ang Panginoon ang siyang tunay na nagkakaloob. Mga minamahal, sa mga bagay na ito na itinuturo sa atin, matuto tayong manalangin. Dumulog tayo sa ating Ama. Kung wala tayong tinatagap, pasalamatan natin siya sa buhay na walang hanggan, na binigay niya sa atin. Pasalamatan natin siya dahil lang sa tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, nilinis tayo. Huwag masyado tayong baon sa trabaho. Kung minsan nawawala ang ating kaisipan tungkol sa Diyos, kundi saan man tayo naroon, pasalamat tayo sa Diyos. Gamayan niya tayo. Alam niyo kung minsan pag ako'y nagmamaneho, nananalangin ako. Sabi ko, Lord, ingatan mo po ako. Gabayan mo po ako. So, ganun ang kinakailangan. Sapagkat siya lamang ang makapag-iingat sa atin at kaya niya sawayin ang mga masasama. At tayo naniniwala sa mga bagay na yun. Kaya nga, matuto tayo na manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. At sabihin natin ang lahat ng mga bagay na kailangan natin at pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama sa pagtuturo mo ng panalangin. At kami ay nagagalak, Panginoon, sapagkat makakadulog kami sa iyo ayon sa iyong panukala, ayon sa kabanalan, sapagkat kami ay iyong binanal bilang mga anak at malaya kaming nakakatawag sa iyo na aming Diyos at aming Ama na nasa langit. Pagpalain mo ang bawat sa amin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.